Muling narito ang Simplified Sabbath School Lesson by Brother Johnson Amican. Ito po yung ating Lesson 1 mula sa June 27 hanggang July 3, 2026. Pinamagatan itong Paul's Ministry in Corinth. Subalit bago natin simulan ang ating unang aralin, nais ko munang magbigay ng ilang paunang salita. Mahalaga kasing maunawaan natin kung ano ang pinakasentro ng ating pag-aaral sa buong quarter na ito. Sapagkat kapag naunawaan natin ang pangunahing layunin ng ating author, mas madali nating makikilala kung paano magkakaugnay ang bawat aralin hanggang sa huling Sabbath School Lesson. Ang sentro ng pag-uusapan ay may kinalaman sa the essence of Christian life and witness. Ibig sabihin, ito ay patungkol sa puso ng buhay at patutuo ng mga Kristiyano. Mga kapatid, sa loob ng susunod na 3 buwan, pag-aaralan natin ang 2 liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang unang Korinto at 2 Korinto. Bago natin simulan ang unang paksa, mahalagang maunawaan muna natin kung ano ang gustong ipahayag ng ating iglesia sa buong quarter na ito. Why did Paul write letters? Ano nga bang dahilan bakit isinulat ni Apostol Pablo ito? Tandaan, nung panahon ni Apostol Pablo, wala pang cellphone, walang email, o walang social media. Kaya ang pinakamabisang paraan upang makausap ang mga iglesia ay sa pamamagitan ng mga liham. Ganito rin naman hanggang ngayon. Nagbago lamang ang paraan ng pagsulat, ngunit hindi nagbago ang layunin. Ang sulat ay paraan upang maipahayag ang una, katotohanan, pag-ibig, paalala, pagsaway, at pagpapalakas ng loob. Ganyan din ang ginawa ni Apostol Pablo noon. Hindi niya kayang puntahan palagi ang lahat ng iglesia, kaya isinulat niya ang mga liham na ito upang gabayan sila sa kanilang pananampalataya. The church was full of problems. Isa sa mga nakakagulat na katotohanan na ito, ang iglesia sa Korinto ay maraming problema. Meron silang pagkakabahabahagi, imoralidad, maling paggamit ng mga espiritual na kaloob, maling pananaw tungkol sa pagkabuhay na maguli, at marami pang ibang suliranin. Sa madaling salita, base sa pagsusuri, hindi perpektong iglesia ang Korinto. Malamang kapag nabasa natin ang kanyang kalagayan noon, masasabi natin mas mabigat pa ang kanilang problema noon kaysa maraming iglesia ngayon. Sa totoo lang, maraming mga mananampalataya ngayon ay nagrereklamo. Sinasabi nila na, ano na ba ang nangyayari sa ating iglesia ngayon? Masyadong magulo. Malungkot sila. Ang sabi naman ng iba ay, hindi yata ito ang tunay na iglesia kasi walang pagkakaisa. Subalit, matututunan natin sa pag-aaral na ito na mas matindi ang pinagdaanang problema ng tunay na mga mananampalataya sa panahon ni Apostol Pablo. Ang good news ay nanatili ang gabay ng Diyos sa kanila sapagkat ito ang iglesia ng Panginoon at dito tayo kaanib, mga kapatid. The real focus is not the problem. Ano ibig sabihin nito? Hindi sinulat ni Pablo ang mga liham na ito upang pag-usapan lamang ang mga problema. Mas mahalaga sa kanya ang solusyon. At ang solusyon ay iisa lamang. Hindi filosofiya, hindi tradisyon, hindi opinyon ng bawat isa, kundi si Jesucristo ang solusyon. Christ is the center. Palagi natin naririnig ang mga salitang ito, Christ-centered. Pero ang tanong, ano nga bang ibig sabihin ng Christ-centered? Masasagot ang tanong na iyan dahil ito ang pinakatampok na mensahe ng buong quarter. Narito ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 2, talatang 2, sapagkat aking hinatulang huwag maalaman ang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa cross. Dito ay napakalinaw sa bawat problemang haharapin ng iglesia, sa bawat maling aral, sa bawat kasalanan, sa bawat alitan, iisa ang sentro ng sagot, ang mensahe ng cross ni Kristo. Why? Corinth. Mahalagang maintindihan din natin ang lungsod ng Korinto. Paano nga ba inilarawan ng kasaysayan ang lugar ng Korinto? Ayon sa pag-aaral, ang lugar ng Korinto ay mayaman, maunlad sa kalakalan, sentro ng negosyo, ngunit puno rin ng idolatria at iba't ibang relihiyon at matinding imoralidad. Halos araw-araw
ay nakapaligid sa mga Kristiyano ang tukso ng mundo. Hindi ba't ganito rin ang panahon natin ngayon? Maunlad ang technology, ngunit lumalayo ang marami sa Diyos. Maraming kaalaman, ngunit kulang ang kabanalan. Maraming relihiyon, ngunit kakaunti ang tunay na nakakakilala kay Kristo. The message for us today. Anong ibig sabihin? At ano ang mensahe na matututunan natin na nabubuhay sa panahon ngayon? Ibig sabihin, habang pinag-aaral natin ang 1 at 2 Korinto sa buong quarter na ito, huwag nating isipin na ang mensahe nito ay para lamang sa mga taga-Korinto. Ang mensahe ito ay para rin sa atin ngayon. Ano man ang problema ng ating pamilya, ano man ang problema ng ating iglesia, ano man ang problema ng ating personal na buhay, ang pinakamataas na pamantayan ay hindi ang opinyon ng tao, hindi rin ang kultura ng mundo, kundi ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Mga kapatid, malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Kaya ito ang panahon upang lalo tayong magkaisa kay Kristo. Maging bukas sa paggawa ng banal na espiritu. Gamitin ang mga espiritual na kaloob na ipinagkaloob sa atin. Maging masigasig sa ating misyon. Lumago sa pananampalataya, lumago sa pag-ibig at higit sa lahat, manatiling matatag sa mensahe ng cross. Ito ang magiging sentro ng ating pag-aaral sa buong 3 buwang ito. At nawa, sa pagtatapos ng quarter na ito, hindi lamang nadagdagan ng ating kaalaman, kundi lalo nating minahal, sinunod at ipinakilala sa iba ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang tunay ni diwa ng buhay Kristiyano at ang ating patotoo ay walang iba kundi si Hesukristo. And Him crucified. Ang ating memory text sa linggong ito ay mababasa sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 18 at ang talata ay 9 hanggang 10. At sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y suma sa iyo at walang taong mananakit sa iyo upang ikaw ay saktan, sapagkat marami akong mga tao sa bayang ito. Kapag narinig natin ang pangalan ni Apostol Pablo, madalas ang pumapasok sa isip natin isang dakilang mangangaral, mahusay na Bible teacher at matapang na misyonero. Ngunit alam ba ninyo na si Apostol Pablo ay hindi full-time na umaasa sa tulong ng iglesia? May sarili siyang hanap buhay. Siya ay isang tent maker o gumagawa ng tulda. Ginagawa niya ito upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit kahit iyon ang kanyang trabaho, hindi iyon ang tunay niyang misyon. Ang tunay niyang misyon ay ang pagdadala ng mga tao kay Kristo. Marami rin sa atin ngayon ang may iba't ibang hanap buhay. Meron diyang empleyado, OFW, negosyante at guro, estudyante o may sariling profesyon. Ngunit bilang mga Kristiyano, ang ating tunay na misyon ay hindi lamang kumita ng pera. Ang ating pinakamahalagang gawain ay ipakilala si Jesus sa ibang tao. Paul's ministry in Corinth. Ang lungsod ng Korinto ay isa sa pinakamalaki at pinakamaunlad na syudad noong panahon ni Apostol Pablo. Ngunit kasabay ng kanilang pag-unlad ay ang matinding imoralidad, idolatria, kasakiman at iba't ibang uri ng kasalanan. Sa kabila nito, doon pinangunahan ng Diyos si Apostol Pablo na magtatag ng isang iglesia. Hindi naging madali ang kanyang ministeryo. Maraming tumututol, umuusig sa kanya at kumukontra at nagbigay sa kanya ng problema. At kahit na itatag ng iglesia, hindi rin naging perpekto ang mga miyembro dito. Nagkaroon sila ng alitan, imoralidad, maling paggamit ng spiritual gift at maraming maling paniniwala. Kung minsan ay iniisip natin na ang unang mga Kristiyano ay halos perpekto na. Ngunit ipinapakita sa aklat ng 1 at 2 Korinto na ang unang iglesia ay may mga problema rin katulad ng nararanasan natin ngayon. Nandyan ang misunderstanding, may conflicts, may mga kapatid na paulit-ulit na nagkakasala,
May mga pagkakataong tila mahirap pamahalaan ang iglesia. Subalit, hindi iniwan ni Apostol Pablo ang iglesia sa Korinto. Hindi siya nawala ng pag-asa. Sa halip, patuloy niya silang itinuro pabalik kay Kristo. The message of the cross. Ano ang naging sagot ni Apostol Pablo sa lahat ng mga problema? Hindi niya sinabi na humanap lamang ng mas magandang sistema. Hindi rin niya sinabi na baguhin lamang ang organisasyon. Ang sentro ng kanyang mensahe ay iisa lamang, ang cross ni Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi niya sa unang Korinto Kapitulo 2, sapagkat ipinasya kong walang maalamang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa cross. Napakahalaga na mensaheng ito kapag ang ating mata ay nakatuon lamang sa tao, personalidad, opinyon, o sariling kagustuhan, madaling magkaroon ng alitan. Ngunit kapag si Kristo ang nasa gitna, matututo tayong una, magpatawad, magmahal, magpakumbaba, at maglingkod. Ang cross ang nagpapaalala sa atin na tayong lahat ay makasalanan at iniligtas lamang ng biyaya ng Diyos. Narito po ang mahalagang mensahe. Hindi naghahanap ang Diyos ng perpektong iglesia. Ang hinahanap niya ay mga taong handang magpasakop kay Kristo. Ang isang iglesia ay maaaring magkaroon ng maraming kahinaan. Ngunit kapag si Jesus ang nananatiling sentro, may pag-asa pa rin tayong maituwid. Habang pinag-aaral natin ang aklat ng una at kalawang Korinto sa buong quarter na ito, huwag nating tingnan lamang ang mga pagkakamali ng mga taga-Korinto. Tanungin din natin ang ating sarili. Mayroon din ba akong pride, pagkakabahabahagi sa gitna ng mga kapatid, kakulangan ng pag-ibig, o may bagay na kailangang ituwid si Kristo sa aking buhay? Ang layunin ng pag-aaral na ito ay hindi lamang dagdagan ang ating kaalaman. Ito ay upang lalo tayong maging katulad ni Jesus. Christ-centered message. Sa buong quarter na ito, paulit-ulit nating makikita na ang sagot ni Pablo sa halos lahat ng suliranin ay walang iba kundi si Kristo. Kapag si Jesus ang sentro ng ating buhay, ang kaguluhan ay napapalitan ng kapayapaan. Ang pagkakahati-hati ay napapalitan ng pagkakaisa. Ang kasalanan ay napapalitan ng kabanalan. At ang taong dating malayo sa Diyos ay nagiging bagong nilalang dahil sa kapangyarihan ng cross. Ito rin ang nais gawin ni Jesus sa ating buhay ngayon. Paul, a God-called apostle of Jesus. Sa unang Korinto Kapitulo 1, talatang 1, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. God's calling, kapansin-pansin na halos lahat ng sulat ni Apostol Pablo ay nagsisimula sa iisang pagpapakilala. Hindi niya unang sinabi ang kanyang pinag-aralan. Hindi rin niya ipinagmalaki ang kanyang karanasan. Hindi niya sinabi ang kanyang dating posisyon bilang Parisiyo. Ang una niyang ipinapakilala ay ito: tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ipinapakita nito na malinaw kay Apostol Pablo kung sino siya at kung sino ang nagbigay sa kanya ng misyon. Hindi siya apostol dahil pinili siya ng tao. Hindi siya naging apostol dahil sa sariling kakayahan. Ang lahat ay nagsimula sa kaloob ng Diyos. Called by God. Ganito rin ang sinabi niya sa aklat ng Roma, Kapitulo 1, talatang 1. Si Pablo, na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos. At sinabi rin niya sa Galatia 1:1, si Pablo na apostol, ni sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama, na siyang bumuhay na mag-uli sa Kanya sa gitna ng mga patay. Napakalinaw ng mensahe. Ang pagtawag ng Diyos ay hindi nakasalalay sa approval ng tao. Hindi rin ito nakabatay sa popularidad. Kapag ang Diyos ang tumawag, siya rin ang magbibigay ng kakayahan upang maisagawa ang kanyang ipinapagawa. Paul's two identities. May dalawang mahalagang bagay na binibigyan diin si Pablo tungkol sa kanyang ministeryo. First, he was called. Ang salitang called ay nangangahulugang ang Diyos mismo ang
nag-aanyaya at pumili sa kanya. Hindi siya kusang nagpasya. Ang Diyos ang unang kumilos. At ang pangalawa rito, he was an apostle. Ang salitang apostle ay nangangahulugang isang isinugo. Hindi lamang siya tinawag upang maligtas. Tinawag siya upang ipadala. May mensahe siyang dapat ihatid. May misyon siyang dapat tuparin. Jesus is the center. Ang pinakamagandang makita kay Pablo ay hindi lamang ang kanyang calling. Mas mahalaga rito ang sentro ng kanyang buhay. Si Jesus ang laman ng kanyang puso. Si Jesus ang laman ng kanyang isip. Si Jesus ang laman ng kanyang pangangaral. Kahit saan siya pumunta, si Kristo ang kanyang ipinapakilala. Hindi si Pablo ang bida ng kanyang ministeryo. Si Jesus ang bida. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Kristo sa kanyang mga sulat. Kapag ang puso ng isang tao ay tunay na umiibig kay Jesus, natural lamang na lagi niyang nais pag-usapan si Kristo. Our calling. Hindi lahat ay tatawagin maging apostol katulad ni Pablo. Ngunit lahat ng Kristiyano ay may calling. Merong tinatawag upang maging ang iba ay pastor, elder, deacon, guro, mang-aawit, Bible worker, at missionary, o simpleng maging tapat na saksi ni Kristo sa tahanan, paaralan, opisina o trabaho. Hindi pare-pareho ang ating gawain, ngunit iisa ang ating Panginoon. Iisa rin ang ating misyon, ang ipakilala si Jesus sa buong mundo. Tandaan ang mga mahalagang mensahe. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi ano ang trabaho ko, kundi ano ang ipinapagawa ng Diyos sa akin. Maaari ang iyong propesyon ay doktor, guro, engineer, or OFW or negosyante. Ngunit ang tunay mong ministry ay ang maging ilaw ni Kristo saan ka man dalhin ng Diyos. Tanungin natin ang ating mga sarili ngayon. Alam ko ba ang calling ng Diyos sa aking buhay? Ginagamit ko ba ang aking mga talento para sa Kanyang kaluwalhatian? Ang buhay ko ba ay nagtuturo sa mga tao patungo kay Jesus? Yan ang mahalagang mga tanong. Ang calling ni Pablo ay hindi tungkol kay Pablo. Ibig sabihin, hindi pansarili. Ito ay tungkol kay Kristo. Tinawag siya ni Jesus. Isinugo siya ni Jesus. Kaya si Jesus ang laman ng kanyang mensahe. Gayon din naman sa atin ngayon, mga kapatid. Hindi tayo iniligtas ng Panginoon upang manatiling tahimik. Tinawag niya tayo upang maging mga saksi ng kanyang biyaya. At habang mas nakikilala natin si Jesus, mas nagiging malinaw ang layunin ng ating buhay. Ang pinakadakilang calling ng bawat Kristiyano ay ang mamuhay para kay Kristo at akaya ng iba na makilala siya. From Athens to Corinth. Bago dumating si Pablo sa Korinto, nagpunta muna siya sa Atenas. Hindi ito bahagi ng kanyang orihinal na plano. Napilitan lamang siyang pumunta roon dahil sa matinding pagtutol ng mga Hudyo sa Berea. Ngunit saan man dalhin ng Panginoon si Pablo, iisa lamang ang kanyang misyon, ang ipakilala si Jesucristo. Sa Gawa 17 talatang 16, ganito ang sabi. Samantalang hinihintay nga sila ni Pablo sa Atenas, ang kanyang espiritu ay nabagabag sa loob niya nang makita niyang ang bayan ay puno ng mga Diyos-Diyusan. Habang naghihintay lamang sina Silas at Timoteo, hindi nagsayang ng panahon si Pablo. Nakita niya ang napakaraming Diyos-Diyusan sa Atenas. Hindi siya nanahimik. Hindi rin niya sinabing, hindi pa ito ang tamang panahon. Ang kanyang puso ay nabagabag, sabi ng talata, dahil nakita niyang maraming tao ang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, ngunit hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Opo, mga kaibigan at mga kapatid, every opportunity is an opportunity. Ano pong ibig sabihin? Nangaral si Pablo sa iba't ibang lugar. Una, sa sinagoga. Pangalawa, sa pamilihan. Pangatlo, sa Areopago, kung saan nagtitipon ang mga pilosopo at matatalinong tao. Ipinapakita nito na hindi pinipili ni Apostol Pablo ang lugar. Para sa kanya, anumang lugar ay maaaring maging lugar ng pangangaral. Opo, kapag ang puso ay puno ni Kristo, natural lamang na ibahagi siya saan man tayo naroon. Paul arrives in Corinth. Pagkatapos ng Atenas, dumating si Pablo sa Corinto.
Mababasa po natin ang mga ganitong salita sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 18, talatang 4. At siya'y nakipagtalo sa sinagoga tuwing Sabat at hinihikayat ang mga Hudyo at mga Griego. Ito ang nakasanayan ni Pablo. Palagi siyang nagsisimula sa sinagoga. Una niyang pinapangaral ang Ebanghelyo sa mga Hudyo, pagkatapos ay sa mga Hintil. Jesus was his message. Pagdating ni Silas at ni Timoteo, lalo pang naging abala si Pablo sa pangangaral. Sa Kapitulo 18, talatang 5 ng Aklat ng Mga Gawa, ang sabi ay ganito, at nang magkaroon na mula sa Macedonia si Silas at si Timoteo, ay napipilit si Pablo ng salita na nagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang siyang Kristo. Pansinin ang kanyang mensahe. Hindi siya nagturo ng filosofiya. Hindi siya nagbahagi ng sariling opinyon. Hindi siya nagtangkang aliwin lamang ang mga tao. Ang kanyang pangunahing mensahe ay ito: si Jesus ang siyang Kristo. Christ crucified. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Unang Korinto Kapitulo 2, talatang 2. Ulitin natin, sapagkat ipinasya kong walang maalaman sa inyo liban na si Jesucristo at siya na napako sa cross. Napakaganda ng pahayag na ito. Marami sanang maaring ituro si Pablo. Isa siyang edukadong tao. Marami siyang alam tungkol sa kasulatan. Ngunit pinili niyang gawing sentro ng kanyang pangangaral ang cross ni Kristo. Sapagkat sa cross natin makikita ang pag-ibig ng Diyos. Sa cross na bayaran ng ating kasalanan. Sa cross ipinakita ni Jesus ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. Marami tayong matututunan sa ministeryo ni Apostol Pablo. He used every opportunity. Hindi niya hinintay ang perpektong sitwasyon. Ginamit niya ang bawat pagkakataon upang ipakilala si Kristo. At ang pangalawa na nabanggit na natin, ulitin natin, he met people where they were. Pumunta siya sa mga lugar kung saan naroon ang mga tao. Hindi niya hinintay na sila ang lumapit. Siya ang lumapit sa kanila. Pangatlo, he always preached Christ. Maaring magbago ang lugar, maaring magbago ang audience, ngunit hindi nagbago ang kanyang mensahe. Palaging si Jesus ang sentro nito. Ganito rin ang hamon sa atin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. Marami ring Atinas at Korinto sa ating panahon. May mga tao na naliligaw sa maling paniniwala. May mga taong abala sa trabaho. May mga taong walang panahon sa Diyos. May mga taong puno ng problema. Ngunit ang kailangan pa rin nila ay walang iba kundi si Jesus. Hindi natin kailangang maging mahusay na speaker bago magbahagi ng Ebanghelyo. Ang pinakamahalaga ay ang ating puso ay puno ni Kristo. Ay puno ng pag-ibig ni Kristo. Kapag si Jesus ang laman ng ating buhay, husang lalabas siya sa ating mga salita at sa ating pamumuhay. Christ-centered message. Hindi naglakbay si Pablo upang sumikat. Hindi siya nangaral upang makilala. Naglakbay siya upang ipakilala si Jesus. At ang sentro ng kanyang mensahe ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang tagapagligtas na napako sa cross. Ito rin ang ating mission ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. Ano man ang ating lugar sa buhay, saan man tayo dalhin ng Diyos, naway maging malinaw sa lahat ng ating pinakamahalagang mensahe ay si Jesucristo ang namatay para sa ating mga kasalanan, ngunit nabuhay at siyang tanging pag-asa ng sanglibutan. The city of Corinth. Hindi naging madali ang ministeryo ni Pablo sa lugar ng Korinto. Sa katunayan, ang Korinto ay isa sa pinakamahirap na lugar upang mangaral ng Ebanghelyo. Ngunit dito rin ipinakilala ng Diyos na walang lugar na napakasama para hindi maabot ng kanyang biyaya. A city of business. Sa Kapitulo 18, talatang 1 hanggang 3 ng Aklat ng Mga Gawa, pagkatapos ng mga bagay na ito ay umalis siya sa Atenas at napa sa Korinto. At nasumpungan niyang isang Hudyo na ang pangalay Aquila na taga-Punto sa lahi na kagagaling sa Italia at si Priscilla na kanyang asawa.
sapagkat iniutos ni Claudio na magsialis sa Roma ang lahat ng mga Hudyo, at sila'y kanyang dinalaw, at palibhas ay magkakahanap buhay ay tumahan siyang kasama nila, at sila'y nangagtrabaho, sapagkat sa hanap buhay ay mga manggagawa ng mga tuldak. Ang Korinto ay isang napakayamang lungsod dahil mayroon itong dalawang pangunahing daungan. Dito dumadaan ang mga mangangalakal mula sa iba't ibang bansa. Maraming negosyo, maraming pera, maraming oportunidad. At dahil dito, madali ring nakahanap si Pablo ng hanap buhay bilang gumagawa ng tulda habang nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Makikita natin dito na hindi naging pabigat si Pablo sa iba. Habang naglilingkod siya sa Panginoon, masipag din naman siyang magtrabaho. Puntahan natin yung tungkol sa idolatriya. Kasabay ng kasaganaan ng Korinto ay ang matinding idolatriya. Sa unang Korinto Kapitulo 8, talatang 4 at 5, tungkol nga sa pagkain ng mga hain sa mga Diyos-Diyusan, ay nalalaman natin na ang Diyos-Diyusan sa sanglibutan ay walang anuman at walang Diyos kundi isa. Sapagkat bagaman mayroong tinatawag na mga Diyos sa langit o sa lupa, gaya ng maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Totoo, halos bawat sulok ng Korinto ay may templo. Maraming Diyos-Diyusan ang kanilang sinasamba. Ngunit malinaw ang ipinangaral ni Pablo. Isa lamang ang tunay na Diyos. Ipinangaral niya na ang lahat ng mga Diyos-Diyusan ay walang kapangyarihan. A city of immorality. Bukod sa mga Diyos-Diyusan, kilala rin ang Korinto sa matinding imoralidad. Sa unang Korinto Kapitulo 5, talatang 9 hanggang 11, sinusulatan ko kayo sa aking mga sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid, hindi sa lahat ng paraan na tinutukoy sa mga mapakiapid ng sanglibutan ito, o sa mga mapag-imbot at mga manglulupig, o sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, sapagkat kung magkagayoy, kinakailangan niyang magsialis kayo sa sanglibutan. Datapot ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang itinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o mapag-imbot o mapagsamba sa Diyos-Diyusan o mapanirang puri o manglalasing o manglulupig. Sa gayon ay huwag kayong magsikain. Napakasama ng imoralidad sa Korinto. Ang pakikiapid, pagsamba sa Diyos-Diyusan, kasakiman, paglalasing at iba pang kasalanan ay naging normal na bahagi ng kanilang lipunan. Ngunit kahit ganoon kasama ang kanilang kapaligiran, hindi tumigil si Pablo sa pangangaral. Hindi siya natakot, hindi siya sumuko. Sa halip, lalo niyang ipinakilala si Kristo. The gospel can reach anyone. Marahil kung tayo ang tatanungin kung saan tayo mangangaral, baka piliin natin ang lugar na tahimik, mababait ang tao at madaling tumanggap. Ngunit ang Diyos ay madalas nagpapadala ng kanyang mga lingkod sa mga lugar na pinakamadilim, sapagkat doon lalong makikita ang liwanag ni Kristo. Hindi hadlang ang kasamaan ng lipunan, hindi hadlang ang idolatriya, hindi hadlang ang imoralidad. Mas makapangyarihan pa rin ang Ebanghelyo kaysa anumang kasalanan. Corinth and our world today. Kung ating iisipin, hindi nalalayo ang Korinto sa panahon natin ngayon. Marami ring tao ngayon ang inuuna ang negosyo kaysa sa Diyos. Marami ang naghahabol ng kayamanan, ngunit nawawala ang relasyon kay Kristo. Marami ring uri ng modernong Diyos-Diyusan. Hindi man rebulto ang sinasamba ng iba. Mayroon namang salapi or pera, kapangyarihan, kasikatan, sarili, teknolohiya at makamundong kalayawan. Unti-unti ang mga ito ang nagiging sentro ng kanilang buhay kay sa Panginoon. Kasabay nito ay lumalaganap din ang imoralidad na itinuturing na normal na ng mundong ito ngayon. Ngunit ang panawagan ng Diyos sa kanyang bayan ay manatiling banal at tapat kay Kristo.
Hindi natin kayang baguhin ang buong mundo, mga kapatid. Ngunit maaari nating dalhin ang liwanag ni Kristo saan man tayo magtungo. Katulad ni Pablo, maaari tayong maging tapat sa ating trabaho habang tapat din ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang pinakamabisang paraan upang maabot ang isang madilim na mundo ay ang mamuhay na kasama si Kristo araw-araw. Christ-centered message. Ang Korinto ay puno ng kasalanan, ngunit mas dakila ang biyaya ni Kristo kaysa kasalanan ng Korinto. Ito ang dahilan kung bakit hindi sumuko si Pablo. Alam niyang ang krus ni Kristo ay may kapangyarihang baguhin ang pinakamasamang makasalanan. Hanggang ngayon, ganoon pa rin ang ating pag-asa. Anuman ang kalagayan ng ating lipunan, anuman ang lalim ng kasalanan ng tao, may kapangyarihan pa rin ang Ebanghelyo ni Kristo na magligtas, magpatawad at magbago ng buhay. Sapagkat ang biyaya ni Kristo ay nakaabot sa Korinto, maabot din natin ang ating pamilya, ang ating komunidad at maging ang buong mundo. Many in this city. Anong ibig sabihin? Hindi naging madali ang ministeryo ni Pablo sa Korinto, katulad ng ating binabanggit kanina. Habang siya ay matapat at nangangaral tungkol kay Jesus, marami ang tumanggap sa Ebanghelyo. Ngunit marami rin ang tumutol dito. May mga taong hindi lamang tumanggi sa mensahe, kundi sinisiraan pa siya at ginawa ang lahat upang pigilan ang gawain ng Diyos. Subalit dito natin makikita ang isang napakagandang katotohanan. Kapag ang Diyos ang may hawak ng kanyang gawain, walang sino man ang makakapigil dito. Opposition to the gospel. Gawa 18, talatang 4 at 6. At siya'y nakipagtalo sa sinagoga tuwing Sabat at hinihikayat ang mga Hudyo at mga Griego. At nang makaparoon na mula sa Macedonia si Silas at si Timoteo, ay napipilit si Pablo ng salita na nagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang siyang Kristo. At nang sila'y magsipagsalangsang at magsipamulaan, ay ipinagbag niya ang kanyang mga damit at sinabi sa kanila, ang inyong dugo'y mapasa inyo nawa. Ako'y malinis, mula ngayon, paroroon ako sa mga hintil. Habang ipinapangaral ni Pablo si Kristo, marami ang tumutol. Hindi lamang sila tumanggi, siniraan pa nila siya. Ngunit hindi siya nakipag-away, hindi rin siya nawala ng pag-asa. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon sa mga taong handang makinig. God's words never fails. Maaring isipin na Pablo na parang kakaunti lamang ang bunga ng kanyang ministeryo. Ngunit iba ang nakikita ng Diyos. Ang kanyang salita ay hindi kailanman nawawala ng kapangyarihan. Kapag ang Diyos ang nagsasalita, may mga pusong tatanggap. Maring hindi lahat, ngunit laging may mga taong inihanda ng Diyos. The fruit of Paul's labor. Gawa 18 talatang 8. At si Crispo na pinuno ng sinagoga ay sumampalataya sa Panginoon pati ng kanyang bunsang bahayan. At marami sa mga taga-Korinto na nangakikinig ay nagsisampalataya at nangabautismuhan. Sa kabila ng matinding pagtutol, may magandang bunga ang ministeryo ni Pablo. Si Crispo na pinuno mismo ng sinagoga ay sumampalataya kay Jesus. Hindi lamang siya, pati ang kanyang bunsang bahayan. At marami pang mga taga-Korinto ang naniwala at nagpabautismo ayon sa talata. Ipinapakita dito na hindi nasasayang ang bawat tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Paul's fear. Sa kabila ng kanyang katapatan, tao rin si Pablo. May mga pagkakataong siya ay natatakot. Kalaunan ay inamin niya ito. Ganito ang ating mababasa sa unang Korinto Kapitulo 2 talatang 3. Ang wika niya ay ganito, at ako'y nakisama sa inyo sa kahinaan at sa takot at sa lubhang pangingini. Hindi pala laging matapang si Pablo. May kahinaan din siya. May takot din.
may pangamba rin. Ito ang nagpapaalala sa atin na kahit ang pinakadakilang lingkod ng Diyos ay dumadaan din sa mga sandali ng panghihina. God encourages His servant. Dahil alam ng Panginoon ang kalagayan ni Pablo, siya mismo ang nagbigay ng lakas sa kanya. Mga Gawa, Kapitulo 18, talatang 9 at 10. At sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pamagitan ng pangitain, "Huwag kang matakot, kundi magsalita ka, at huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y sumasa iyo, at walang taong magsasagawa sa iyo ng masama, sapagkat marami akong mga tao sa bayang ito." Napakaganda ng sinabi ni Jesus. Huwag kang matakot, huwag kang tumahimik. Bakit? Sapagkat ako ay sumasa iyo. At higit pa rito, sinabi niya, maraming mga tao sa bayang ito. Ibig sabihin, bago pa man mangaral si Pablo, mayroon ng mga pusong inihandang Diyos. Si Pablo lamang ang kanyang gagamiting kasangkapan upang maabot sila. God has people everywhere. Napakahalagang aral ito para sa atin, mga kapatid. Minsan iniisip natin na wala nang makikinig sa atin. Matitigas ang puso ng mga tao na walang interes ng ating mga kakilala, kapamilya, kaibigan o mga kamag-anak. Ngunit ang totoo, may mga taong inihanda na ang Panginoon. Ang kailangan lamang ay may isang taong handang magbahagi ng Ebanghelyo. Hindi natin alam kung sino sila, ngunit alam ng Diyos. God's promise. Ganito rin ang pangakong ng Diyos sa bawat mananampalataya. Isaiah 41 talatang 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo. Aking tutulungan ka. Oo. Aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Kapag kasama natin ang Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Hindi niya ipinapangakong magiging madali ang buhay, ngunit ipinapangako niyang hindi niya tayo iiwan. Siya mismo ang magpapalakas, siya mismo ang tutulong, siya ang aalalay hanggang sa katapusan. May mga pagkakataon din sa buhay natin na tila walang bunga ang ating paglilingkod. May mga taong ayaw makinig, may mga bumabatikos, may mga naninira. Ngunit huwag tayong panghinaan ng loob. Hindi natin trabaho ang magpabago ng puso ng tao. Ang ating tungkulin ay maging tapat sa paghahasik ng salita ng Diyos. Ang Diyos ang magpapasibol nito sa tamang panahon. Ang dahilan kung bakit nagpatuloy si Pablo ay hindi dahil sa malakas siya. Nagpatuloy siya dahil kasama niya si Kristo. Ang tunay na lakas ng isang Kristiyano ay hindi ang kanyang tapang, kundi ang presensya ni Jesus sa kanyang buhay. At ganoon din sa atin ngayon. Kapag si Kristo ang ating kasama, maaari tayong humarap sa anumang pagtutol, anumang pagsubok, at anumang takot, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Paul's letters to the Corinthians. Ang dalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay hindi isinulat para lamang magbigay ng impormasyon. Ito ay isinulat dahil mahal na mahal niya ang iglesia. Bagamat maraming problema ang Korinto, hindi sila isinuko ni Pablo. Sa halip, buong tiyaga niya silang tinuruan, itinuwid, at inakay pabalik kay Kristo. Why did Paul write? Nalalaman ni Pablo na maraming problema ang iglesia sa Korinto. May mga pagkakabahabahagi, nandyan ang imoralidad, may mga demanda sa isa't isa, may maling paggamit ng mga kaloob ng Espiritu, may maling pagkaunawa tungkol sa muling pagkabuhay na mag-uli. May mga tanong pa tungkol sa pag-aasawa, pagkain na inihain sa Diyos-Diyusan at pagsamba. Kaya isinulat niya ang kanyang liham upang ituwid ang kanilang mga pagkakamali. Unang Korinto Kapitulo 4 talatang 14. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain, kundi upang kayo'y paalalahanan bilang mga minamahal kong anak. Hindi layunin ni Pablo na ipahiya ang mga taga-Korinto.
Ang layunin niya ay ituwid sila dahil mahal niya sila. Katulad ng isang mabuting ama na itinatama ang kanilang mga anak, hindi dahil galit siya, kundi dahil ayaw niyang mapahamak ang mga ito. The church asks questions. May mga bagay ding hindi nila maunawaan, kaya sumulat si Pablo ng ganito. Unang Korinto Kapitulo 7, talatang 1. Ngunit tungkol sa mga bagay na isinulat ko sa inyo, mabuti sa lalaki ang huwag humipo sa babae. Ano ang konteksto ng mga salitang ito? Ipinapakita rito na hindi lamang si Pablo nagsasalita, nakikipag-usap din ang iglesia sa kanya. May mga tanong sila at bilang isang pastor, maingat niyang sinagot ang bawat isa ayon sa salita ng Diyos. Everything must be decent. Isa sa mga layunin ni Pablo ay magkaroon ng kaayusan sa iglesia. Unang Korinto Kapitulo 14, talatang 40. Ang sabi niya, datapwat gawin ninyong may katapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. Kaya ang pagsamba, paglilingkod at pamumuhay ng Kristiyano ay dapat nagpapakita ng kaayusan at disiplina. Paul, corrected with love. Marahil ang pinakamagandang makita kay Pablo ay ang kanyang puso. Ikalawang Korinto Kapitulo 2, talatang 4. Sapagkat sa malaking kapighatian at hapis ng puso ay isinulat ko sa inyo na may maraming luha, hindi upang kayo'y mangalumbay, kundi upang inyong maalaman ang pag-ibig na lalong sagana na taglay ko sa inyo. Napakaganda ng talatang ito. Hindi madaling magsaway, lalo na kung mahal mo ang taong iyong sinasaway. Sinabi ni Pablo na isinulat niya ang liham na may malaking kapighatian, may hapis, may maraming luha, hindi dahil gusto niyang saktan sila, kundi dahil mahal na mahal niya sila. Ito ang kaibahan ng pagtutuwid na nagmumula kay Kristo. Ito ay may katotohanan, ngunit puno ng pag-ibig. A Christ-centered culture. Unti-unting naapektuhan ang mga taga-Korinto ng kultura ng kanilang paligid. Mas pinahalagahan nila ang kapangyarihan, kayamanan, karunungan ng tao at katanyagan. Ngunit nais ni Pablo na baguhin ang kanilang pag-iisip. Hindi ang kultura ng mundo ang dapat humubog sa iglesia, kundi si Kristo. Ang Ebanghelyo ang dapat maging batayan ng ating pag-iisip, pamumuhay at mga desisyon. The same challenge today. Ganito rin ang ating kalagayan ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. Marami ring impluwensya ang mundo. May pressure na sumunod sa uso. May pressure na tanggapin ang mali. May pressure na unahin ang tagumpay kaysa kabanalan. Ngunit ang tunay na Kristiyano ay hindi sumusunod sa agos ng mundo. Siya ay sumusunod kay Kristo. Hindi ang kultura ng lipunan ang humuhubog sa Kanya. Ang salita ng Diyos ang humuhubog sa Kanyang buhay. Ito ang tanong. Kapag nakakakita tayo ng pagkakamali sa iglesia o sa ating kapwa, paano ba tayo tumutugon? May pagmamahal ba tulad ni Apostol Pablo? O puro pagpuna na lamang? Ang layunin ng pagtutuwid ay hindi upang sirain ang tao, tandaan natin yan, kundi upang ibalik siya kay Kristo. Christ-centered message. Ang puso ni Pablo ay larawan ng puso ni Kristo. Kapag tayo'y naliligaw, hindi tayo agad susukuan ni Kristo. Tinatawag niya tayo pabalik. Itinutuwid niya tayo, hindi dahil nais niya tayong hatulan, kundi dahil mahal niya tayo. At gaya ni Pablo, nais din ng Panginoon ang ating buhay ay hindi mahubog ng kultura ng mundong ito, kundi mabago ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kapag si Kristo ang sentro ng ating puso, magiging maayos ang ating buhay, magiging matatag ang ating pananampalataya, at magiging pagpapala tayo sa ating iglesia at sa ating kapwa. Sa buong linggong ito, nakita natin ang ministeryo ni Apostol Pablo sa Korinto. Hindi madali ang lugar na kanyang pinuntahan. Puno ito ng idolatriya, imoralidad, pagkakahati-hati at iba pang suliranin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi sumuko si Apostol Pablo. Ano ang dahilan? Sapagkat alam niyang hindi siya ang tunay na may hawak ng gawain. Ang Diyos ang tumawag sa kanya, ang Diyos ang nagsugo sa kanya, at ang Diyos din ang magbibigay ng bunga. Marahil ganito rin ang ating kalagayan ngayon, mga kapatid.
Baka iniisip natin na napakahirap ng maabot ang mga tao sa lugar na yon, na tila baga wala nang makikinig sa ebanghelyo. Baka ang ating pamilya, kaibigan, komunidad ay parang Korinto din, puno ng kasalanan at makamundong impluensya. Ngunit tandaan natin ang sinabi ng Panginoon kay Pablo sa Gawa 18:9 at 10, at sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y sumasa iyo at walang taong mananakit sa iyo upang ikaw ay saktan, sapagkat marami akong bayan sa lugar na ito." Ito din ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Huwag tayong matakot, huwag tayong tumigil, huwag tayong mawalan ng pag-asa. May mga taong inihanda ang Diyos na makikinig sa kanyang salita. Tulad ni Pablo, hindi tayo tinawag upang maging sikat, kundi upang maging tapat. Hindi tayo tinawag upang baguhin ang puso ng tao, sapagkat ang banal na espiritu lamang ang makagagawa nito. Ang ating tungkulin ay ipangaral si Kristo, ituro si Kristo, ipakilala si Kristo sa ating pamumuhay, at ipaubaya sa Diyos ang magiging resulta. Sa huli, ang tunay na tagumpay ng isang Kristiyano ay hindi nasusukat sa dami ng tao na kanyang naakay, kundi sa kanyang katapatan sa pagtupad ng gawaing ipinagkatiwala ng Diyos. Mga kapatid, habang may panahon pa, gamitin natin ang ating buhay para kay Kristo. Kung ikaw ay tinawag upang magturo, magturo ka. Kung ikaw ay tinawag upang mangaral, mangaral ka. Kung ikaw ay tinawag upang maglingkod sa simpleng paraan ng maglilingkod na kaya mo, gawin mo ito. Ano man ang ating calling, gawin natin ito ng buong puso para sa Panginoon. At tulad ni Apostol Pablo, naway masabi rin natin balang araw ang mababasa natin sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, talatang 7 at 8. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay nakalaan sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na hukom na matuwid sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi naman sa lahat na nagsisiibig sa kanyang pagpapakita. Naway manatili tayong tapat hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Nais kong tapusin ang ating pag-aaral sa isang magandang kwento. Ito ay pinamagatang Return of the Pioneer. Nais kong ibahagi sa iyong tunay na karanasan ni Rick Kajura. Walang katulad ang kasayahang dulot ng pagbisita ng isang global mission. Mas lalo pang nakakatuwa kapag nakita mong kasama nila ang isang maliit na grupo ng mga bagong mananampalataya. Ang wika niya, naalala kong minsang bumisita ako sa isang simpleng house church na nasa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Indonesia. Minsan naman ay palihim kaming pumasok sa isang maliit na apartment sa isang bansang nasa silangan ng Europa upang makadalo sa pagsamba. Naalala ko rin ang tunog ng asul na trapal na aming tinatakpan at nagsisilbing bubong habang dumadalo kami sa isang pagtitipon sa Timog Silangang Asya. At sa Africa naman, nakita kong isang pioneer na nagtuturo ng Sabbath School lesson sa ilalim lamang ng mga puno. Ngunit ang iglesyang binisita ko kamakailan ay kakaiba. Matagal nang wala roong mga pioneer. Sa halip, isang maayos na gusali ng iglesyang aking nakita. At katabi nito ay isang paaralan. Ang iglesia ay meron ng 125 miyembro. At ang paaralan ay kinikilalang isa sa pinakamahusay sa kanilang lungsod. Nung unang dumating ang mga pioneer sa lugar na iyon, wala ni isang Adventista sa buong lungsod. Nagsimula sila sa simpleng paraan, nagbibinta ng mga aklat at kumakatok sa bawat bahay. Sinubukan nilang umupan ng lugar upang makapagsagawa ng mga pagpupulong, ngunit walang pumayag na paupahin sila. Malinaw ang mensahe ng mga tao ron. Hindi sila malugod na tinatanggap sa lungsod na iyon. Ngunit hindi sila sumuko. Sa halip, nakatanggap sila ng paanyaya na magpunta sa isang kalapit na bayan. Doon ay nakapagrenta sila ng isang bulwagan at nagsimulang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi nagtagal ay nabuo ang isang maliit na grupo na may 5 nabautismuhan. Pagkaraan nito, inimbitahan naman sila sa isa pang bayan at doon ay nabuo ang isang grupo na umabot sa 37 miyembro. Lumipas pa ang ilang taon bago sila tuluyang tinanggap sa pangunahing lungsod. Nang makahanap sila ng lugar para sa pagsamba, muli silang nagsimula sa isang maliit na grupo.
hindi naglaon. Umabot ito sa 30 miyembro. At mula noon, ang iglesyang iyon ay nakapagtatag pa ng 4 na bagong iglesia. Ang maliit na grupo sa mga kalapit na bayan ay lumago rin hanggang maging ganap na mga iglesia. At ang bawat isa sa mga ito ay nagsimula ring magtatag ng iba pang mga iglesia. Isa sa mga pioneer na unang nagtatag ng gawain ito ang muling bumalik sa lugar. Ngayon, siya na ang Adventist Mission Director ng region na iyon. Ipinakita niya sa akin kung paano pinagpala ng Diyos ang kanilang mga pagsisikap sa paglipas ng mga taon. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin nagpapadala ang Diyos ng mga pioneer sa mga lugar na hindi pa naaabot ng Ebanghelyo. May mga pioneer tulad nila Taguhi at Agban na naglilingkod sa mga lugar na kakaunti pa lamang ang mga Adventist. Ipanalangin natin ang lahat ng mga misyonero at global mission pioneers na patuloy na nagbubukas ng mga bagong gawain sa 1040 window, sa malalaking lungsod ng mundo at sa mga lugar na halos wala ng impluwensya ng mga Kristiyano. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang paglilingkod habang patuloy nilang ibinabahagi ang Ebanghelyo at nagtatatag ng mga bagong grupo ng mananamba. Ang Global Mission Pioneer ay mga karaniwang miyembro ng iglesia na ipinapadala upang magsimula ng mga bagong grupo ng pananampalataya sa mga lugar o mga taong hindi pa nakakaabot ng Ebanghelyo. Sila ay tumatanggap lamang ng maliliit na allowance at kadalasan ay naglilingkod sa loob ng sarili nilang kultura at komunidad. Naway gamitin din tayo ng Diyos upang maging kasangkapan sa pagdadala ng marami pang kaluluwa kay Kristo. Tigilan natin ang mga paraan na nakakagulo sa iglesia at nahahadlagan ang gawain nito. Hari nawa na tayo maging kasangkapan at maging katuwang, hindi maging kalaban sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating Simplified Sabbath School Lesson by Brother Johnson Amican. Naway ang mga aral na ating napag-aralan, nawa ang mga mahalagang mensahe na ating natutunan ay hindi lamang manatili sa ating isipan, kundi maisabuhay natin sa araw-araw. Tandaan natin, ang tunay na layunin ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang upang madagdagan ang ating kaalaman, kundi upang lalo nating makilala, mahalin, sundin si Kristo. Hanggang sa muling pag-aaral, pagpalain tayo ng Panginoon. Maranatha, malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Umanda ka upang siya'y salubungin. Kapatid, kung naramdaman mo na ikaw ay pinagpala, maaari bang ibahagi mo sa iba? At kung ikaw ay hindi pa nakafollow sa aking personal page, kung ikaw ay hindi pa nakafollow sa aking personal Facebook account, paki-follow kapatid. At sa mga YouTube viewers naman natin, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating pag-aralan natin YouTube channel, paki-subscribe at paki-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na ating i-upload. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ito ang inyong kapatid kay Kristo, Brother Johnson Amican.